Ayan, magandang araw mga kababayan. Welcome back to my channel, Boy Relocation Site Vlog. Panibagong araw, panibagong vlog na naman tayo mga kababayan. Yung mga kababayan ay tayo ay maglibot ngayon, tayo po ay magbablog. At mayroon po tayong dala ng bigas, saka po school supply. So siyempre, shout out po muna sa United OFW Charity Group, na kung saan sila po ang lagi sumusuporta sa araw-araw ng aking pagbablog. So ayan, siyempre pasalamatan ko rin po ang United OFW Charity Group. So ayan mga kababayan, kung kayo ay bago pala sa aking channel, please subscribe, like, and share Buhay Relocation Site Vlog. So ayan mga kababayan, samahan niyo po ako tayo ay maglibot. Tara mga kababayan. So ayan mga kababayan, dito tayo ngayon sa bahay na mayroon tayong pagbibigyan muli ng gamit, siyempre may kasamang bigas. So ayan mga kababayan, samahan niyo kami. Tara. Magandang araw po. Ayan, pwede pumasok? Kamusta na po ba kayo dito? Hindi ba kayo binaha? Saan na likod. So ayan mga kababayan, pwede pasok dito? Sige, papasok po. So ayan mga kababayan, papasok tayo. Ay, hello, kamusta? Ito mga kababayan, si paano nga be? Mary Grace Si Mary Grace Alejo ay nag-message po kayo sa akin na manghingi ng gamit sa Sino ba doon? Sino bang estudyante mo? Ito po. Ano yung grade? Grade 3 po. Grade 3 ka? Ilan ba anak mo? Tatlo po eh. Tatlo saan asawa mo? Wala po eh. Wala na, nalunod sa baha. Nalunod na sa bahay. Hindi, bakit? Nalunod? Totoo? Hindi Hindi, nakalimutan, may pamilya siya. Iniwan ka ng asawa mo. Opo. Ilan taon na kayo iniwan? Isang taon na. Ilang taon na din po. Ganun ba? Opo. Hindi na siya nagpakita sa mula nung umalis. Hindi na po. Nag-asawa na kayo ng iba. Magkakasawa yung pangit. Ilan taon ka na ba, Grace? 31 po. 31 ka na. So may tatlong anak ka. Puro lalaki? Puro lalaki. Tapos iniwan ka ng asawa mo. Ilang taon na ba asawa mo? 51 na po yun. 51 na ang asawa mo. Baka naman may asawa talaga yon. Binata siya talaga. Datang maganda. Bakit siya na umalis? Wala kayong balita kung nasaan na ngayon? Wala po eh. Hindi na po nagpaparamdam po. Mula nung umalis? Umalis po siya dito din. Ano ba paalam niya nung umalis siya? Bok po pangalan niya po. O ano sabi sa'yo nung umalis? Wala naman po. Wala po maano yung magsalita eh. Hindi nagsasalita rin. Basta po alis lang talaga siya. Ganun. Ibig sabihin basta lang kanya iniwan, isang taon na mahigit, hindi na nagpakita. Hindi kaya nagtrabaho lang. Kung katrabaho naman po, sana po nagbigay po siya sa mga anak niya eh. Ganda ng lalaki mga anak mo, magagwapo. Hindi siya naawa dito iniwan ka na lang na basta-basta. Ikaw ay batang-bata, ikaw ay 31. Opo. Siya ay 51. Nung nagkasawa kayo, ilang taon ka? Bata pa. Ano pa po ako nun? Bata pa po ako. Mga Siguro nasa mga ano na ako. 20. Opo, 20 plus na. Tapos siya mga 40, ganon. Opo. Mga ganon. Tapos ikaw pa iniwan niya talaga, bira lang makatagpo ng bata, nay? Ano nga Tapos paano kayo nabubuhay ngayon, tulad yan? Mama po. Ay, masak na lang di kay mama mo. Opo. Wala ka bang inaano nagtatrabaho, hindi ka nagtatrabaho? Hindi. Basta nag-aalaga ka lang dito. Nag-aalaga lang po ako ng mga bata. Hindi ka ba magtinda-tinda, ganon? Sana po. Kung papalarin po ngayon. Bakit? Bakit pala rin? Ano bang inaano niyo? Tulad po niya na yun, nagpapasukan Oo nga. So wala talaga kang pambiling gamit, Tatlong mag-aaral sa'yo? Ito po. Isa lang, grade 3. Bakit yung dalawa hindi mag-aaral? Hindi pa po masyado pa pong bata po. Oo. Mga pugi yung mga anak mo, Tapos
Ay mga kababayan, ayun ang anak niya na iniwan ng tatay. Ang ama nila ay 51 years old na, basta lang umalis, hindi nagpaalam. Wala kayong balita kung nasaan na. Ang huli po, nasa kanila lang daw po eh. Taga saan ba sila? Bag na po. Bag na lang. Hindi mo man lang pinupuntahan doon. Galit po sa akin mga amo. Bakit daw? Bakit galit sa'yo? Galit pa sa akin. Kasi, bata kasi ang kanila, matanda na. Ganun. Papo, ganun. Grabe namang tao na yun. Mamas boy yata siguro yun, ano? Takot sa kapatid po. Ganun, sumusunod sa mga kapatid. Pagtanda niya, sino mag-alaga sa kanya? Baka hindi na siya kilalanin ng mga anak niya. Wala. Oo nga po, ganun na nga po. Salo po yung bunso ko Wala. Ito ba bonso mo? Apo. Yan, bali 3 anak. Mga kababayan, 3 anak ni Ate Grace. Tapos buti isa lang nag-aral sa iyo, ano? Apo, Mabuti na lang. So ayun, Grace, mayroon sabi mo kasi kahit na gamit lang sa eskwela, no? So mayroon tayong gamit. Ito, ayan na, kunin mo na. Tingnan mo na. Ano sabi? Ay, salamat. So ngayon, hindi lang yan. Siyempre, mga kababayan natin, mga OFW, mayroon silang hinanda na siyempre kahit bigas ay makapagpabot. Ayan, isang sako yan. Salamat kayo. Maraming salamat po sa bigas. Ay, talaga lang, wala kayong bigas. Wala po kami bigas po. Diba? Talaga namang mapakabuti ang Panginoon talaga pala, ano? Blessing ka agad daw. Oo. Salamat po sa bigas. Yan po ay galing sa ating mga kababayang United OFW Charity Group na Kayo mga... magsasawag tumulong sa aming Maynila. Ayun. Salamat, nanay. So, ayan. Tuwan-tuwa. Tingnan mo mga kababayan si... Anong pangalan ng anak mo? Renzi yan po. Renzi yan. Ayan, ganda. Siya, tuwan-tuwa siya. Nakatanggap siya ng, ng gamit. Ayan. May Crayola, may notebook, mayroong 3 lapis, may papel, tapos may pantasa na rin. So, ayan. Salamat po ulit. Maraming salamat sa inyo. So ayun mga kababayan, na ano natin pala si Ate Grace, may kwento pala kanyang buhay, ano, na napangasawa niya. Siya nung ay batang-bata pa lang noon, nasa 20 ka lang noon, ano, nung nag-asawa kayo. Tapos nagkaanak kayo ng 3, siya ay matanda na. Ngayon 51 years old na siya. Umalis kasi mamas boy siguro, ano. Ganon nga siguro ang nangyari sa kanya, may takot sa kanya mga pamilya. Tapos parang galit pa sa'yo na naanakan ka na nga ng 3, iniiwan ka na, galit pa sa iyong mga pamilya. Napaka ano naman, siguro mga kababayan, may tao talagang gano'n na hindi ko maintindihan nga mga bakit mayroong ganyan tao na hindi mo lang siya naawa sa mga anak niya. Tulad yan, kung hindi po tayo napunta rito, wala kayong pansaing. Hindi talagang maraming salamat po sa United OFW Charity Group na ano. Sana magkagayaya pa. Kayo may maraming matulong. Ang mga Kuya Edwin, baka lang nagbibiro ako Patingin nga, alik ka nga, tingnan natin. Oo, wala kang lamang bigasan namin. Oo nga. Wala kang ano sa Sige. Sayaan niyo po at ang ating naman mga kababayan, Grace. Sabi ko nga, kung si Kuya ay buti kahit na paano, hindi ko maintindihan paano kayo nabubay, pero si Ate Opel kasi ang nanay mo masipag manlabada yan eh. Opo. O sa linggo, maglalaba ako sa mga daddy. Ayun, magkano binabayad nga sa'yo tayo panlalaba? 600. Tapos yun, ibili nyo ng bigas niyan dito. Pagkain nyo yun. Mga bata. Buhayan. Paano kung nag-aaral yung anak mo? Ano baon? Minsan po tinapay. Napay. Kasi Tinapay. bibigyan kami ng Mami Cora. Pag binigyan po, Ganon. Mga lipat po. maasalan din po kami sa mga tsahin ko. Ganun. Yan siya, yung mga kababayan, ano, si Grace. Dito talaga mga kababayan sa aming lugar ay talaga namang napakahirap po, napakahirap ang buhay, ano. Tulad nito kay Ate Grace, batang-bata siya, at may 3 anak ng puro lalaki, may nag-aaral pa ngayon. Paano na nga ang pag-aaral niya, maano, kung ang magulang ang tatay niya si, ano ba, Bok ba yan? Bok. Ang tatay niya si Bok, 51 years old na. Grabe naman, lakas naman loob niya, iwanan ka. Hindi man lang siya naawa sa 3 anak mo. Ano? Opo. Kahit man lang sana sa mga anak man lang, kung ayaw niya na sa'yo. Bakit? Ano ba ginagawa mo? Bakit nag-aaway ba kayo lagi? Hindi naman po. Talagang sa kapatid lang po niya kami lagi nag-aaway. Yun lang, inano ng Hindi po kapatid kami niya. magkasundo. Sa ang kapatid niya. Opo.
Pinuntahan ko nga yung Kuya Edwin para tanungin bakit siya umalis eh. Oo. Hindi siya nagpaalam kay Grace. Mm. Aba, pinagtulungan ako doon ng kapatid niya. Siya, susundukin pa nga ako. Aba, Kaya sabi ko, sige, subukan mo saktan ako. hindi nyo mo siya pinabarangay para mapatawag sa barangay na Hindi na. pagkatapos mo inalakan ka mo yung anak ko, tapos ngayon Hindi na. Kaya si Tata Franco, yung service ng tricycle, pag sinabi ko hatid mo ako sa Atlas, naku, ayoko, baka maaway ka na naman doon. hmm. Kasi nga, Salbahe. pinupuntahan mo yung asawa ng anak mo. Oo, ako pa aawayin. Grabe naman. Yun ang mga kababayan na dinig nyo naman po. Ano? So hayaan mo Grace, ating mga kababayan, malay mo kung mayroon silang kahit na pambaon ng anak mo. Ayun, di ba? O kaya sa pag-aaral, o kaya anumang kayang itulong. Opo. Ay, siguro, tingnan natin kung anong kaya kasi alam nyo naman po ating mga kababayan. O nga, mga OFW, sila may mga pamilya rin. Pero, nagtapya sila sa sahod nila para lang makapagpadala dito kahit paano na makabili kami ng bigas. Kung ano man po ang kaya namin iabot sa mga gusto ko hinati-hati ko lang din para po marami tayong mabibigyan din ng mga kahit palima-limang kilong bigas. So ayan mga kababayan, siyempre ako hindi masawa magpapasalamat sa inyo. Ayan, sobrang kaligayahan po ang araw na ito na tingnan nyo naman po lagay ng bigas nila. Talagang wala na po palang laman. So kung hindi pala sabagay siguro naman may magagawa ng paraan nga sa araw-araw. Uutang ako bigas. Saan kayo nangungutang? Konsyala Rose. Diyan nagpapautang naman. Oo, So yung bayaran nyo yung pagka nagpanglabada kayo? Oo. Okay. Yun lang po. So sige Grace, maraming salamat sa iyo. Salamat po sa inyo. Ayan. Sa tulong yung bigas po at sa school supply po ng anak ko. Max, thank you ka. Salamat, Thank you po. Ayan. Nag-aral ka daw mabuti. Oo, malay mo kung masuportahan ka ng ating mga kababayan, hindi natin masabi yon. Pag po yung mag-aaral. Ayan, kahit wala siyang baon, siya. Oo, Kuya Edwin. Oo. Nga mo yan kahit alam baon. Lagi Ayaw niya nang may absent. Kahit naman na pagkain niya Minsan, araw-araw. No? pinagbabaw ko yan kahit kanin lang, tsaka peritong itlog. Yung itlog, iiwan niya pa yung kalahati para sa mga kapatid niya. Ganon. ganun po siya magbaon. Talagang iniisip niya pa mga kapatid niya, O, laging top 1 yan. Ayun. Lagi top sa school. Anong yun? Ayun. Hindi, grade 3 pa lang. Grade eh. 3. Wala kinder, top 1 yan. Top 1 siya lagi, matalino siya, Yun ang mga sayang, dapat daw mag-aral ka ng mabuti to. Hoy, mag-aral ka daw mabuti. Mag-aral ka ng mabuti ha. Yung napakabait mo palang kapatid. So, ayan. Maraming salamat po sa bigay ng bigas. So, ayan mga kababayan, siyempre magpapasalamat lang po ako sa United OFW Charity Group na siya po ang lagi nagpapadala para po mayroon tayong may abot sa ating mga kababayan na sobra pong talaga naman naghihirap din kita naman natin po deserving talaga silang dapat tulungan kahit sa maliit na bagay, kita nyo naman po kung hindi tayo dumating yung lagay ng bigas nila talagang siguro di pa kayo nagsaing ngayon. Hindi pa, wala pa. Kung sasayangin nyo ngayon, wala naman ng gabi. Ayun nga po mga kababayan talaga naman. So ngayon, si Ate Grace, bata pa, tapos iniwan ng asawa. Ang asawa ay 51 years old, grabe. Natiis niya yung tatlong bata, tatlong lalaki na hindi nila iniwan niya. So ganun pa man mga kababayan, laban lang tayo. Laban lang tayo. Laban tayo para sa Hanggang malakas. Oo, yung mga anak na nakita naman natin yung anak mo na talagang tapuan lagi pala So ayun mga kababayan, ako hindi din magsawang magpapasalamat sa inyo sa United OFW Charity Group sa araw-araw po na pagbablog natin, kayo po ang lagi sumusuporta. Ayan. Yun mga kababayan, kung kayo naman po ay bago pa lang sa akin channel, please subscribe, like, and share Buhay Relocation Site Vlog. Ayan. So yung mga kababayan, ang share nyo ay tulong nyo na po yun sa ating mga kababayan. So ayan, maraming salamat po. Bye-bye. Salamat po. Thank you.